ko po, nagsisimula po ako dito sa lugar ng Concepcion. Wala po akong kakilalang tao dahil ako po ang estrangero galing ng La Paz. I don't know any person or I don't have any relatives po dito sa Concepcion. At isa po sa mga matatapat na nakasama ko sa gawain ay ang family Balahadja, especially my father, late father, Pastor Edil Balahadja. Lagi ang sinasabi niya sa akin, Pastor, ang pangarap ko, sabi na yung anak kong panganay, sabi niya lagi sa akin, ay manumbalik sa paglilingkod kasi alam ko may calling yun. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. That time, si Pastor Eric ay nasa abroad, at kumikita po siya ng malaking salary doon. Ayaw niya sabihin kung magkano eh. Alright, pero yun po, yun yung dilemma po ni Pastor Eric. At sabi ko, pag-pray natin, Pastor, awag na po, mag-pastor si Pastor Edsel at si Pastor Mark. Pero talaga lagi ang sinasabi sa akin si Pastor Eric, Pastor, pag-pray natin. At nagpapasalamat ako dahil tinukod ng Diyos ang panalangin ng Pastor Eric. Bago po siya nawala, nakita niyo nagpastor ito at nagsuko ng buhay. At hindi naman po nagsisi. Amen? At ako naniniwala, pinapala po sila ng Panginoon. Masaya po tayo, pagka ang salita ng Diyos ay pinabuhay natin. Ano po, sabi ng Biblia, uunahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ng lahat ng mga bagay ay ipagkakaloob sa atin. Amen? At ako, living testament, itong ating speaker, na hindi nagkulang ang Diyos sa kanya. Ngayon, siya po ay missionary. Lagi kasama niya ang kanyang pamilya at masaya naglilingkod sa Diyos. Ang vision nito, hindi lamang po sa lugar ng Santa Rosa, pero nagsisimula po siya ng gawain sa lugar ng Escalera. Amen? So, ang ating speaker, no other than Pastor Eric Balahadja. Good morning po sa lahat. Good morning po. Amen. Amen. Alam po ninyo, right on time po tayo. Nagsimula po yung proper service natin ng 10 a.m. At ngayon, bago alas 11 ay speaker na po. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng awitin, sa lahat ng umawit. Purihin ng Panginoon sa inyo po mga pag-aalay ng talento po ninyo sa Panginoon. At yung last song natin, napakaganda, no? Talagang meron po isang puwersa na hindi po mapigilan ng kahit ano. Walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Amen? Hindi mo ito napigilan ng kasalanan na iligtas tayo. Amen? Dahil napakamakapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Imagine po ninyo kung nabibigo ang biyaya ng Diyos, paano na po tayo. Amen? Purihin ng Panginoon, hindi nabibigo ang kanyang biyaya. Amen? Jesus saves, and Jesus saves to the uttermost. Purihin ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa umaga po ito for this insurmountable privilege to be able to share to you the Word of God. I'm not worthy to be here. There are more worthy preachers to stand in this pulpit this morning, like my fellow preachers who are more capable and more talented than me. I pray by God's grace this morning, His Word will be an encouragement to each and every one of us. Nandiyan pa po kayo mga kapatid? Yung sa likod po, nandiyan pa po kayo? Okay, sometime last year, so I promise po, hindi ko tayo aabot ng 1 hour. I will try my best na matapos po ito ng mabilis, lalo na kung nakikinig po kayo. So sometime last year, we started studying the Word of God in the village of Santa Rosa, book by book and verse by verse. That means all of my messages starting last year have been expositional. It's not an easy road, mga kapatid. Actually, it's a harder road than how I used to preach. But it's worth it. There is a certain level of joy and fulfillment whenever we finish a certain book or episode from the Bible. So meron
joy, mga kapatid, kapag may natatapos po kami mga aklat sa Biblia. Nagsimula po kami sa mga maliliit na aklat tulad ng Philemon, Jude, 3 John, then we went to Ephesians, then Philippians, 1 Timothy, and so on. And last month, we started the book of Colossians. Today, in Santa Rosa, we were in the last part of the book of Colossians. We tackled chapter 4, the last chapter of the book, verses 2 to 6. Because last week, we were in Colossians 3, verse 18 up to chapter 4 and verse 1. So since I am the appointed preacher today, I would like to continue the book of Colossians right here, right now, and my prayer is that it will be a blessing to all the brethren who are here this morning. Before that, let me briefly summarize the book of Colossians with you. I hope briefly, amen? Colossae is a place which Paul wasn't able to visit. So si Paul hindi po nakapunta ng Colossae, but he has an epistle to, itong doktrina na ito na ginagawa ni Paul, na kahit hindi nasimulan yung sa gawain, nandun pa rin yung kanyang pagmamahal doon sa mga tao doon. Mga kapatid, kahit saan namang barangay, baryo, bayan, probinsya, o bansa, I don't care kahit anong nakaraan mo, kung ikaw ay nasumpungan ng Diyos sa tunay na pagsisisi sa iyong mga kasalanan at tunay na pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon ng buhay mo at tagapagligtas ng kaluluwa mo, magkapatid tayo kay Kristo. That means we are redeemed by the sacrificial work of Christ. We are forgiven by the blood of the Lamb of God. In Christ, there is no condemnation. We are both once blinded by Satan, but now we see. We were once in darkness, but now we were transferred into the light of God. We were once in death, but now we have passed death into life. We were drawn from eternal death to eternal life by the grace of God. And many more spiritual blessings that we have received. All through Christ and all because of Christ. Kaya mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Huwag po ninyong isipin na porke hindi po kayo masyadong kilala ng mga karamihan po ng mga pastors natin. Lalo na po ng ating head pastor. Di po ibig sabihin na ang pag-aalala at pagmamahal po nila sa mga membro dito sa Maine ay iba sa pag-aalala at pagmamahal po nila sa mga membro sa baryo. Pare-parehas lang po. Dahil ito po ang pagmamahal ni Kristo. Mahal ni Paul ang lahat ng kapatid kay Kristo. Ito man ay galing o hindi sa mga iglesia ang kanyang sinimulan. At kung hindi po natin ibiyahin si Paul, ay hindi po kami magiging kalugod sa Diyos. Kami po bilang mga village pastors ay extension lang, representative lang po kami ng ating main church at ng ating head pastor. Ibig sabihin, kaya po kami nasa village kasi ipinadala po kami ng main church at ng ating head pastor to minister for the sake of Christ. Tandaan po niyan mga kapatid, iisa lang po tayo kay Kristo. Pagkaman iba-iba po tayo baryo, iba-iba po tayo lugar, iisa lang po tayo dito, lalo tingin sa Good Shepherd Baptist Church. So even if Paul never met the brethren in Colossae, he sent the epistle of Colossians to them. Praise the Lord. So sa chapter 1 po, Paul informed them about his joy. Yung kagalakan po niya na nakarating sa kanila, yung ebanghelyo sa pamamagitan ni Epapras. At gayon din po ang kalagayan, ang kagalakan ng main church at ng ating head pastor sa tuwing may napapaabutan po ng mga kaluluwa
Colossians chapter 1, verse 5 and 6. Let me read this to you. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come to you. Amen? Yung gospel po ng Diyos na siya ang ikinaliligtas ng marami, hindi mo hinanap, kapatid. Hindi mo hiningi. Pero dahil makapagin ng Diyos, pinarating niya sa buhay mo. Gumamit siya ng tao. The gospel which is come to you, and it is in all the world, and brings forth fruit. Yung biyayang tinanggap mo, nagbubunga po yan, ang sabi ni Paul. At yun ang pinagpapasalamat ni Paul, yung bunga ng biyaya sa mga nakatanggap nito. Kaya kung tunay kang nakatanggap ng biyaya, dapat nakikita yung bunga, kapatid. Dapat nakikita yung bunga. Pag walang bunga, question mark kung natanggap mo ba talaga o hindi. Yung awit kanina, manifested niya yung power ng grace na ito ay hindi napipigilan. So Paul announced the arrival and the fruits of grace, and then he told them about the preeminence of Christ, yung superiority ni Kristo. Kung kaya ang biyaya po niya ay nagbubunga sa mga buhay natin, bagamat tayo ay makasalanan, pero naninibago yung bunga ng biyaya ng Kristo dahil si Kristo is superior overall. And then, if you have received the grace of God, ang sabi niya sa verse 23 ng chapter 1, if you continue in the faith, grounded, settled, and be not move away from the gospel. So, ibig sabihin, kung totoo mong tinanggap mo yung biyaya ng Diyos, ang sabi ni Paul, you will continue. Amen? Kaya yung mga humihinto, bumabalik sa mundo, nawawala, I don't know about that, mga kapatid. Pero kung nagpapatuloy ka, sabi ng Diyos, yun ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw, hindi ako. Chapter 2, Paul's concern and warning was given to the people of Colossae, or Christians in Colossae, because of the false teachings that were around. Chapter 3, Paul reiterated the reality of spiritual life. Naniniwala po ba kayo na totoo ang spiritual na buhay? Totoo po ang spiritual na buhay. Pero maraming tao, walang spiritual na buhay. May mga tao sa loob ng church, they say they have spiritual life, pero hindi mo nakikita. At yun po yung kinalulungkot ng mga pastor. Na kapag may nagpapakilala ng mananampalataya, pero hindi nakikita sa buhay niya yung spiritual life. Pwede kang nakikita sa church, but that doesn't mean meron kang spiritual life. Paul told the people, Christians in Colossae, that spiritual life is real. Kaya sabi niya, if ye then be risen with Christ, chapter 3, verse 1, those things which seek those things which are above. So kung ikaw ay nabuhay kasama ni Kristo, yun po yung spiritual life. Ang sabi niya, ang hanapin mo yung mga bagay na makalangit. Kaya kung hindi nahanap mo pa rin mga bagay na makamundo, mga kabataan, nakikipagrelasyon ka sa mga taong makamundo, hindi mo hinahanap ang mga bagay na makalangit. Nasaan ang spiritual life? And then, sinabi ni Paul ang reality ng spiritual life because, ang sabi sa verse 12, we are chosen, holy, and beloved in the sight of God. Nilagay po tayo sa posisyon na yun dahil kay Kristo. And in the latter part, the application of His doctrines to different groups of people was given in chapter 4. Binanggit po, the end of chapter 3 and beginning of chapter 4, binanggit po niya yung mga asawang lalaki, asawang babae, mga magulang, anak, grace which came in their lives and receive it by the mercies of God. Look at chapter 4 and verse 2 and 3. Paul said, continue in prayer, watch in the same with thanksgiving, with all praying also
Sino ba si Paul? Si Paul lang naman ang kinikilala natin dakila sa lahat ng mga apostoles. Si Paul lang naman ang pinakamaraming nakumpisahan at naitayong mga local churches sa iba't ibang part ng Asia Minor. Si Paul lang naman ang sumula ng halos kalahati ng New Testament. Pero mga kapatid, anong sabi ni Paul dito? Pray for us. Now, tingnan po ninyo, kung kailangan ni Paul ng panalangin ng isang dakilang apostol, how much more ng mga pastor po natin? The question, do you pray for your pastor? Minsan tinatanggap kang pumunta sa church, hindi ka nabibless sa preaching. Ang tanong, pinag-pray mo ba yung pastor mo? Minsan tinatanggap kang pumunta sa church kasi wala kang naintindihan. Ang tanong, pinag-pray mo ba yung pastor mo? If Paul needs prayer, your pastor needs it more, mga kapatid. Now let's go to our text. Amen? Colossians chapter 4, verse 17, o verse 7 hanggang 18. Hindi na po natin mamasahin lahat ng minsanan for the sake of time. But ang pamagat po ng ating message this morning, at the last part of the book of Colossians, Paul's personal recognition and instruction in the Lord. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito at sa inyong mga salita. Lord, batid po ninyo na wala po kaming kakayahan sa mga salita po ninyo upang maabot ang mga katotohanan nito. Maliban na kami po ay gabayan at turuan at ihatid ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu sa mga katotohanan nito. Kaya Lord, sa oras po ito, bata man, matanda man, nandito Panginoon, dalangin ko na ikaw ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga kaunawaan para sa pagtanggap ng inyong mga salita. At kung meron po kaming mga kasama sa aming kalaganahan na wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo, nawa sa umaga nito, gamitin po ninyo ang inyong salita upang sila masumpungan sa tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 7 and 8. Ang sabi po niya, all my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate and comfort your hearts. So, meron pong mga ni-recognize at pinangalanan dito sa huling bahagi ng chapter 4, si Paul. At ang una po ay si Tychicus. Okay? Siya po ang mailman ng Book of Colossians. Sa kanya po ito binigay at siya po ang naghatid doon sa church in Colossae. Napakaganda pong pakinggan nitong sinabi ni Paul patungkol dito kay Tychicus. Ang sabi niya, faithful minister and fellow servant in the Lord. It is so rewarding to the leaders of the church to see brethren who are faithful in the Lord. Ang pinaka-blessing po ng mga pastor, mga kapatid, ay hindi yung gumaganda yung building, hindi yung nagkakaroon ng tiles, aircon, o kung ano-ano man. Bagamat, we know, kailangan po yan, lalo sa panahon ngayon. But hindi po yan ang pinaka-blessings ng mga pastor sa kanilang paglilingkod, kundi yung mga tao sa loob na nagtatapat sa Diyos. Ngayon, kung nasa ka ng church, pero hindi ka pa nagtatapat, ikaw ay isang kabigatan sa puso ng pastor at lagi na yung dinadalangin sa Panginoon na nawa matapat ka rin sa Panginoon. Ang tanong, hanggang ngayon hindi ka pa nagtatapat, kapatid? So si Tychicus, mga kapatid, siya ay kanyang mapagkakatiwalaan sapagkat siya ay nagkapakipakinabang sa kanya sa ministry
hindi sumulat si Paul sa Book of Colossians ng kung ano-ano ng bagay sa kanyang kalagayan. Hindi na sinabing, ako nakakulong ako, kawawa ako nito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng gano'n, padala niyo ako. No! Wala pang sinulat na gano'n si Paul because alam niya, si Tychicus, magre-report siya sa mga taga-Colossae patungkol kay Paul. Sabi niya, all my estate shall Tychicus declare unto you. So Tychicus will report about Paul to the Christians in Colossae. Paul's letter described Tychicus as a faithful minister. Therefore, si Tychicus po ay larawan ng katapatan sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag hindi mo maintindihan o hindi mo maunawagan o hindi mo alam kung paano maging tapat sa Diyos, mga kapatid, puntahan mo si Tychicus. Ang sabi ni Paul, he is a faithful minister. Faithfulness is one of the most beautiful things inside the church. We look up to faithful men. Tinitignan po natin palagi yung mga faithful men. Kaya pag dumarating po ito, huwag po kayo magtaka. Kung marami pong malapit sa ating pong missionary kay Pastor Palupang Kamayan at sa mga ibang pastor po at sa mga ibang deacons at sa iba natin mga kapatid. Why? Because we look up to faithful men. At isang kagalakan na malapitan sila at makamayan sila. Baka amulan tayo, natatapatan. So, faithful men are a great encouragement to us. They are a blessing in the church. Why? Dahil lagi po silang nakikiisa sa mga gawain sa church. Lagi silang nag-involve. They always cooperate. They always support. Ganyan po ang mga matatapat. At yan si Tychicus. Number 2, si Onesimus. Verse 9. With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. So mga kapatid, hindi lang pala si Tychicus ang mailman, kundi kasama niya si Onesimus. Ang sabi ni Paul, Tychicus, ito yung book, ito yung episode to the Colossae. Ang sabi niya kay Onesimus, tulungan mo si Tychicus. Mga kapatid, Onesimus is a picture of humility. Yung kanyang pagpapakababa at pagpapasakop, binanggit siya ni Paul sa Philemon chapter 1 and verse 10. Sabi niya, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds. Sino ba si Onesimus? Pakinggan po rin ito. By the way, sa panahon natin ngayon, si Onesimus ay brand ng barong. Okay? Malapit na raw yung pastor sa precision. Amen. So, si Onesimus po ay pag-aari ni Philemon o ni Philemon. Si Philemon ay isang kapatid sa Panginoon na mayroong church sa kanyang bahay at mayaman po siya at binili niya si Onesimus as a slave. Pastor, ba't may ganun? May ganun po sa Bagong Tipan. And it was approved by the reigning government in their time. So, alipin po, servant po si Onesimus ni Philemon. Pero si Philemon, si Onesimus, bad po siya. Kasi wala pa siya sa Panginoon noon. Kaya ang ginawa niya, bagamat alipin siya kay Philemon, siya po ay umalis, tumakas. That was against the law. Pero sa kanyang pagtakas, dinala siya ng Panginoon doon sa Rome at na-encounter niya si Paul. And by the grace of God, nag-convert siya to Christianity. Kaya ang sabi po ni Paul, I have begotten Onesimus in my bonds. Bunga siya ng aking ministry dito, jail ministry. Nawin po niya si Onesimus, naging Kristiyano si Onesimus. Kaya, mga kapatid, Paul persuaded Philemon to accept him this time not as a slave, but as a brother in Christ. So, mga kapatid, kahit ano pa yung nakaraan mo, kung totoo kang nasampulan sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, anak ka na ng Diyos,
sa buhay mo. Kaya yan ang sinasabi ni Paul, Philemon, alisin mo na yung maaga-maaga mo pa yung Onesimus. Pero Paul, sabi ni Philemon, baka nakaulit ako niyan, tumakas ulit. Sabi ni Paul, hindi, sabi niya, he is my begotten in my bonds. Tanggapin mo siya ngayon, but not as a slave, but as a brother in Christ. So, si Onesimus po ay isang larawan ng pagpapamaba. Why? Kasi bumalik siya kay Onesimus. Nagpasama siya muli. Nagpasama siya muli kay Philemon. Ginampanan niya muli yung tungkulin na dapat niyang gampanan. And then, verse 10, ang sabi niya, Aristarchus, my fellow prisoner, saluted you. So, ang pangatlo, si Aristarchus. So, fellow prisoner. Ang po yun. Ibig sabihin si Aristarchus, kasama siya hanggang sa pagkakulong. Sa ibang mga aklat po, nabanggit din si Aristarchus, and he is a companion of Paul, a traveling companion. At mga kapatid, hanggang kulungan, sumunod siya kay Paul. I wonder kung makulong si Pastor Mon, kung sa kasalanan dahil sa pangalan ng Ebanghelyo. I wonder kung ilan ang sasama rito sa mga kapastor natin. Naalala ko, 2 weeks ago, meron isang missionary sa Magalang. Ginawan po siya ng kwento doon sa kanyang orphanage na Itileo. At ang nangyari po, sa kabila ng pagtulong niya sa mga less fortunate children doon sa Magalang, ikinulong po siya. At ang sabi po ni Pastor Mon, bisitahin natin yung missionary na yun kahit hindi natin kilala. Sabihin sana, Pastor, baka ikulong tayo. Pero hindi po natuloy kasi financial. But we were so willing to go there para damayan po yung kapatid na yun. Ganyan po si Aristarchus, mga kapatid, a picture of courage. Gaano ka pagkatapang kay Kristo? Sa trabaho mo ba, kilala na Kristiyano ka? Sa eskwela ba, estudyante, kilala na Kristiyano ka? Kung saan ka ba pumupunta, kilala na Kristiyano ka? Pag may family reunion kayo, kilala ba na Kristiyano ka? Hello? May tapak ka ba? Kung makita mo, Kristiyano ka? Si Aristarchus, mga kapatid, matapang. Verse 10 ulit, sabi niya, Marcos, sister's son, to Barnabas, touching whom ye receive commandments, if we come to you, receive him. So, ang sumunod po, si Mark. Si Mark po, mga kapatid, ay larawan ng kapatawaran at ikalawang pagkakataon. Bakit? Sa Acts chapter 15, si Mark, kasama siya ni Paul and Barnabas. Pero si Mark, hindi po pinakit sa Bible, pero may nangyari kung konti sa kanya, iniwan niya si Paul at si Barnabas. Actually, nag-away pa nga si Paul at si Barnabas. Nagkaroon silang argument at yun ang naging dahilan bakit si Barnabas at si Paul naghiwalay din. Kaya ang nakasama ni Paul, si Silas. Pero mga kapatid, sa mga kapatid na lumalayo o nagkakamali o nadadapa, we do not close our doors. Amen? Instead, we pray for them. We pray for them. Pinapanalangin natin sila. At ganyan po ang nangyari kay Mark. Pamangkin po siya actually ni Barnabas, kaya pinagtatanggol niya siya. Ngayon, dito po sa bukang Colossians, binanggit ni Paul si Mark. At ang sabi niya sa mga taga-Colossae at sa ibang mga karinig na mga taga-Colossae, pag pumunta siya sa inyo, ang sabi ni Paul, receive him. Amen? Tanggapin niyo siya. Yung noon na hindi mo niya kami tapos na, pinatawag na siya, and now he has recovered. Dahil may second chance sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi ni Paul, receive him. Galatians chapter 6 and verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one. Amen? Restore. Kaya mga kapatid, we do not close our doors. And mga kapatid, don't forget, dahil hindi sinara ni Paul ang kanyang pinto kay Mark, eventually, si Mark ginamit ng Diyos para isulat ang Gospel of Mark. Amen?
Kaya mga kapatid, grace, amen? Grace mark the picture of forgiveness and second chance. Kaya may mga kapatid tayo minsan na mga nagdadapa, nagkakamali, we do not condemn you. We love you and we pray for you. And we ask God to restore you. Na magpatuloy pa rin kayo. Kagaya ni Mark. Sumunod, si Justus. Okay? Si Justus. Ba't wala akong reference kay Justus? Verse 11. And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Mga kapatid, si Justus ay larawan ng kaaliwan sa gawain. May mga tao, mga kapatid, sa loob ng church na pag nakita mo pa lang, talagang gumagaan na yung pakiramdam mo. Bakit? Kasi nagiging blessing yung buhay nila. Nagiging blessing yung paglilingkod nila. Nagiging blessing yung patutuo nila. Si Justus, ang Jewish name niya ay Joshua or Jesus, pero because sa honor niya sa Panginoon, hindi niya ninais na gamitin itong pangalan na ito because he knew that he was unworthy for that name. Kaya ang ginamit niya yung Roman Latin name niya na Justus. Kaya sabi niya, ito ang itawag niyo sa akin. He changed his name. So, yun pa lang. Di ba? Pusang loob niya sa kanyang sarili. I mean, hindi mo na kailangan bigyan ng instruction o ito. Kasi may mga tao sa church na kailangan mo pang pukpukin para kumilos. Hello? Minsan, pagkatapos ng service, lahat ng tao, umuwi na. Hindi na lang natitira para paglinis, tumulong kay pastor, magayos. Mga kapatid, let's become like Justus. Let's become a comfort in the ministry. Alam po ninyo, pag may mga kabataan, pag nagpaiwan kayo sa church, tapos nag-ayos-ayos kayo na, hindi lang sinasabi ng pastor nyo, pero pag nakikita nyo, ay, yung pastor nyo, ganda ng pakiramdam. He feels important. Kaya lang, maraming kabataan, kahit yung iba, paulit-ulit ko ng pinupukpok, ganun pa rin eh. Pero salamat sa mga kabataan na automatic. Amen? Katulad ni Justus. Number 6, Colossians 4, verse 12 and 13. Sabi ko po sa inyo, mabilis lang tayo. Wala pang 12:30. Amen? Pag gusto nyo tumagal, huwag kayong mag-amen. Verse 12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for yourselves, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Mga kapatid, ang sumunod na binanggit, si Epaphras. Mga kapatid, anong sabi niya? Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you, in prayers. Mga kapatid, si Epaphras ay larawan ng masidhing panalangin. Mga kapatid, kung napansin niyo lahat ng nilalarawan ng mga binanggit ni Paul, kailangan sa church. Siya po ay larawan ng panalangin, prayerfulness. Many of us take prayer lightly. We don't have a fixed time to pray. Buti pa yung Katoliko, may 3 o'clock habit. Yung mga Muslim, minsan, we criticize them, but they have fixed time to pray. And when that certain time comes, they leave everything to pray. Maraming Kristiyano, wala kayong oras sa panalangin. You need to have a fixed time for prayer. A time when you will leave everything and talk and fellowship with God. Ganyan po dapat ang pag-unaw sa Panginoon. Dahil wala tayong fixed na time para sa panalangin, kaya marami sa atin hindi ka nanalangin.
At kung manalangin, walang sistema. Kung ano-ano na lang ang binabanggit. Mga kapatid, pansinin ninyo, kada linggo, yung pastoral prayer, make it a model. Yun ang sundin yung panalangin. Yung panalangin ng inyong pastor. You need to have a fixed, kung wala ka pang fixed time sa prayer, mga kapatid, magtalaga ka na ng oras sa panalangin. Hello? Dang. Kung gumigising ka ng alas 5 ng madaling araw, then make it a point na yung 5 a.m. prayer time mo. Kung natutulog ka ng alas 8, alas 9, make it a point, before that time, yun ang time mo ng prayer. Iiwan mo lahat. Iiwan mo yung teleserye, iiwan mo yung Facebook, iiwan mo kung ano-ano to pray. Hello? Oops, sandali. Oras na ng panalangin ko to. Tapos na ako dyan. Yung oras sa Diyos, oras sa Diyos. Amen? Kung di po natin gagawin niya, mga kapatid, wala po. Alam po ninyo yung pamagandang message namin sa Santa Rosa ngayong umaga? No prayer, no success. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpe-pray, anong sinasabi mo? Lord, hindi mo na magpe-pray. Hindi ko naman kailangan ng lakas mo ngayon. Hindi ko naman kailangan ng biyaya mo ngayon. Hindi ko kailangan ng habag mo ngayon. Kaya ko na, pahirap ko na dyan, Lord. Yun ang sinasabi mo pag hindi ka nagpe-pray. Ang iyabang mo. Hello? Pagbangon mo sa umaga, dire-diretso ka sa lahat ng gawain mo, hindi ka nag-pray. Yun ang sinasabi mo. Nagmamalaki ka sa Diyos. Lord, itong araw na ito, kahit na ng Diyos, kaya ko. Hello? Buti na lang mahabagin ng Diyos kahit hindi ka nag-pray. Nandiyan yung biyaya niya. But we need to pray, amen? We need to be like Papa. Si Epapras po, ang pastor ng Colossae. Si Epapras po, na disipulo ni Paul, nakarating ang Colossae, nagsimula ng gawain, at pinakilala na doon si Paul. At nung kilala ng mga tao si Paul, pinuntahan niya si Paul sa kulungan sa Rome, at pinakilala niya yung mga taga-Colossae. Mga kapatid, Epapras, bakit niya nagawa lahat yun? Because he is a man of prayer. Fixed time for prayer, mga kapatid. Fixed time for prayer. Number 7, Colossians chapter 4, verse 14. Luke, the beloved physician. So, binanggit si Luke. May sumunod pa, pero susunod na yan. Si Luke ay larawan po ng commitment. Amen? He is a faithful companion of Paul. Kahit saan pumunta si Paul, nandun siya. Kung tutusin, kung totoo yung mga prosperity gospel na yan, kung totoo yung mga hiling-hiling na yan, hindi na kailangan ni Paul, si Luke. Bakit? Si Luke, doktor eh. Bakit nasabi ni Paul kay Timothy, nung sumasakit yung tiyan ni Timothy, ang sabi ni Timothy ni Paul kay Timothy, Timothy, huwag lang tubig ang inumin mo. Pag sumasakit yung tiyan mo, uminom ka rin ng kaunting alak, dahil makakatulong yan. Bakit niya alam yun? Kasi kasama niya si Dr. Luke. Tingnan niyo yung mga nanay, yung mga matatanda noon, noong panahon namin, kami mga bata, laging may shock talk yan eh. Sino may kilala sa shock talk? Wala na shock talk kasi yun eh. Shock talk yun, iniinom yung mga babae pag masakit yung tiyan nila. So tama si Luke! Tama? Pero nalaman niya yun kay Luke. Sipin po nila imbis na gamitin ni Luke yung kanyang profession sa kanyang secular life. Ang ginawa niya, nagtugit siya sa Panginoon para samahan si Paul saan man siya pumunta. Bakit? Ikaramdaman kasi si Paul. Sa Galatians, may implication na napakalago ng mata ni Paul. Dito nga sa Colossians, ang sabi ng maraming Bible scholars, may tagasulat si Paul, hindi siya yung sinusulat kasi nahihirapan siya makita yung mga letra. Itong bahagi ng pagbati, ang sabi niya, I written this by my hand. So, sinasabi niya itong mga pagbati, special ito kasi kamay niya mismo yung sumulat kahit nahirapan siya. So, Luke, nagkaroon ng lakas ng loob si Paul na magpatuloy sa kabila ng karamdaman dahil
Si Luke is a man of commitment. And don't forget, Dr. Luke is the writer of the Gospel of Luke. And then, Demas. Ito, matapat pa rin si Demas eh. Nandiyan pa po kayo? Matapat pa rin si Demas. Pero alam natin lahat, eventually, si Demas tumalikod. Tama? Kaya nga dito, tingnan ninyo, sabi, pakinggan nyo, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Parang wala po masyadong sinabi kay Demas. Siguro sa panahon na ito, parang medyo nagdududa na si Paul. Hindi mo nakasulat yun, ha? Haka-haka lang yun. Pero sabi niya, and Demas, sabi niya, Toma, greet you. Yun lang. Di ba? Why? Kasi si Demas, mga kapatid, larawan siya ng kalungkuhan. Hello? Demas is a picture of worldliness. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:10, for Demas has forsaken me, held in love this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, and Titus unto Dalmatia. Mga kapatid, inibig niya yung sanlibutan. Anong ibig sabihin pag mahal mo yung sanlibutan? James chapter 4, verse 4. You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Mga kapatid, si Demas tumalikod dahil ang totoo, kaaway siya ng Diyos. Hindi siya kakampi ng Diyos. We were once the enemy of God when we were outside of Christ. But by the grace of God, we were reconciled unto Christ. Hindi na tayo kaaway. Pinagkasundo tayo, nagkaroon ng kapayapaan sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Pero si Demas, no. Demas loved this present world. Inibig niya ang sanlibutan. He is at war with God. Hindi siya reconciled sa Diyos. He is at war with God. Mark chapter 14, verse 18 and 19. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Walang bunga yung biyaya ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa sanlibutan at nakikipag-away sa Diyos. Bible po yan, mga kapatid. Churchgoers, you don't have prayer, you don't have Bible reading, you don't have burdens for other brethren, you don't have burdens for the lost souls, you don't involve in missions, you don't involve in soul winning, you don't involve in the many activities of the church. Wala kang bunga. Ang tanong, kung wala kang bunga, saan ka nagbubunga? Baka kagaya ni Demas, sa sanlibutan ka nagbubunga. Tinanggap mo talaga ang biyaya. Ito yung sinasabi ni Paul sa kabuuan ng Book of Colossians. Kung tinanggap mo, pakita mo yung bunga. Next verse. Talon po tayo sa verse 15. Salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas, and the church which is in his house. Si Nympha, taga Laodicea, mga kapatid, larawan ng worship. Bakit? She was so willing to adopt the church in Colossae. Nagpe-pray sila na sana magkaroon ng lugar upang tayo makapagtipon. Si Nympha, dahil mahal niya ang worship, mahal niya ang Panginoon. Tuwang-tuwa siya pag nakikita siyang pinupuri at sinasamba ang Diyos. At sumasama siya doon, nagiging isa siya. Sabi niya, yung bahay ko, bukas.
church ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga naging nymphas ng Good Shepherd Baptist Church. Dito man sa bayan o sa mga probinsya, sa Escaler, meron kaming nympha ngayon doon. Wala kami mga magiging bahay, sabi niya, Pastor, dito na lang po. Ito po, pwede po ito. So, pinagawa po namin yung garahe ng tricycle. Doon kami nagtitipon. Wow! Kasi they love worship! Amen. Mahal nilang pagsama sa Diyos. Tayo po, sumasali na lang tayo, pupunta na lang tayo, nakikisa na lang tayo. Hindi pa tayo nakikisa. Alam mo, pag inatap mo yung church sa bahay mo, anong gagawin mo? Bago pa dumating si Pastor, bago pa dumating yung mga kapatid, pinahanda mo na, nililinis mo na, nilalagay mo na yung mga upuan. Pag umalis na, nililipin mo. At may kagalaran mong ginagawa yun. Why? Because you love worshiping God. Pero yung iba, pumupunta na lang, hindi pa magawa. Yung mga paa mo, hindi mo magamit papunta sa church. Sige ka, pupunuin ng Diyos ng iyong ngasin yan. At saka kayo mo. Para di mo na mayakman. Si matanda namin, si Nanay Elena, wala po sa pastor kasi sinumpong yung arthritis na kanina. Ayaw mong gamitin yung paa mo papunta sa church. Sige ka, tutubuan mo na yung yan. Bahala ka sa buhay mo. Psalms 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mga kapatid, hindi naman tayo all the days of our lives eh. Dwell in the house of God. Kada linggo lang. 2 oras. 3 oras pag Sunday. Yung iba hindi pa natatapos. Mga kapatid, limpa, love, worship. Sana maging katulad po natin siya. And then, verse 17. Dalawang verse lang po. And say to Archippus, take heed of the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Si Archippus, larawan ng hesitation. Nakita nyo? Ang sabi ni Paul, sabihin nyo kay Archippus, take heed to the ministry which you have received from the Lord, that you need to fulfill it. Kaya alam po ninyo, once na nagsuko ka ng buhay sa full-time ministry to lead the church, kailangan ituloy mo yan. Kailangan, hindi mo hihintuan yan, hindi mo tatalikuran yan. Bagamat alam natin, marami sa gitna ng hirap tumatalikod. Ayoko na po. Salamat, marami sa pastor ng Good Shepherd. They don't mind hardship. They don't mind suffering. At salamat sa mga pastor ng Good Shepherd. Pag may isa na nahihirapan, nandun agad sila para sumuporta. This is what I love about our ministry. The love of the Lord is manifested in our midst, mga kapatid. At yung mga tao natin, ganun. Again, next week Sunday, Pastor Tradition. So, mga kapatid, ang babala kay Archippus, tapusin mo yan. Yung ministry na yan. Bakit? Ang sabi ni Paul una, yan ay galing sa Panginoon. Yan ay sa Panginoon, hindi sa iyo. Kung may mga bagay-bagay ka, katulad ng relo o cellphone o kung ano pang mga bagay-bagay na meron ka, alahas, winala mo yan, okay lang yan, sa'yo naman yan. Pero yung ministry na pinagkatiwala sa'yo, gampanan mo yan hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Mga members sa church, baka ang ministry mo lang, pinapaganda mo yung church. Pag marumi yung mga kontina, lalabhan mo. Pag bakit yung mga kontina, papalitan mo. Kung sa loob, hindi ka napupumpukin. Pag nakita mo marumi, kalat-kalat, naglilinis ka. Pag nakita mo na yung mga halaman, natutuyo, nagdidilig ka, hindi ka na inuutusan. Mga kapatid, ministry mo yan. Pwede mong gawin ministry. Salamat sa Panginoon, meron mo yung ministry na nagbibigay ng bulaklak. Hindi ho nagpapabayad yan. Yan po yung legacy natin sa mundo, mga kapatid. Hindi yung kung ano na-accomplish natin sa secular, kundi yung na-accomplish natin para sa Panginoon. May isang araw, maybe 20 years from now, pag wala ka na, alam nyo, naalala mo yung kapatid na nagbibigay ng bulaklak, blessing sa Panginoon. Yun ang legacy sa Panginoon. Kahit wala ka na, yung ginawa mo para sa Diyos,
Diyos po yan, kaya pag-ingatan natin. Tinanggap natin mula sa Panginoon, kaya pagsikapan po natin at tapusin po natin. Amen? Huwag tayong mag-hesitate. Katulad ni, ang pangalan ko, Archipus. Hindi ako pangalan, no? Katulad ni Archipus. Hindi po pinanggit ang dahilan kung bakit may agam-agam siya, kung ano ang pumipigil sa kanya. Pero kapatid, ikaw, ano ang pumipigil sa iyo para magtapat sa Diyos? Isuko mo na sa Diyos, kapatid. Magtiwala ka ngayon. Ang pag-aalinlangan ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Marami sa atin sinasabi, gusto kong maglingkod, kaso matayuan ko sa buhay, ganito lang. Gusto kong maglingkod, pero yung trabaho ko. Gusto kong maglingkod sa Panginoon, matapat, pero yung anak ko. Gusto kong maglingkod, pero yung asawa ko. Gusto kong maglingkod, pero yung pamilya ko. Gusto kong maglingkod, pero yung bisyo ko. Gusto kong maglingkod, pero yung paglalasing ko, yung pagbababae ko, yung pagsusunod ko. Gusto kong maglingkod sa Diyos, pero yung laban ko, hanggang gusto kong maglingkod, kaso may problema ko. Gusto kong maglingkod, kaso yung sakit ko. Gusto kong maglingkod, pero wala akong tulun eh. Gusto kong maglingkod, pero etc. Mga kapatid, isuko mo yan sa Diyos. Stop hesitating like Archipus. And lastly, verse 18, the salvation by the hand of me. Ito po yung pinag ko kanina. The salvation by the hand of me. Paul, remember my bonds. Grace be with you. Amen. Mga kapatid, kung si Archipus ay larawan ng hesitation, si Paul ay larawan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 7, I am wretched. Sabi niya, ako ay makasalanan na kalubog sa pagkakasala. I am wretched. Ang sabi ni Paul, I am chief among sinners. Ang sabi ni Paul, I am least among the apostles. Ang sabi ni Paul, I am the persecutor of the church beyond measure in the book of Galatians. Sabi niya, ako yung pinakamatindi. I persecuted the church beyond measure. Pinagsahan ko yung church ng higit pa sa kanilang makakaya. Napakasama ko, sabi ni Paul. But in 1 Corinthians chapter 15 and verse 10, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more than them all. Mga kapatid, Paul is a picture of grace. Mga kapatid, the church needs these people. Will you be Tychicus? Will you be Onesimus? Will you be Aristarchus? Will you be Mark? Will you be Justus? Will you be Epaphras? Will you be Luke? Will you be Luca? Or will you be Paul? Maraming salamat po. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Eric. What a message. Ngayon po tayong lahat. I am so blessed this morning. Iba-iba po ang ating tinatayuan sa iglesia. Pero ito po, mga pangalan na ito ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin.